Hi everyone, good morning. It's so windy today. We're heading out again. We're going to Home Depot to buy a lot of mulch. Kasi maglalagay kami ng mulch doon sa other side of our house, kung saan nandoon yung iba nating mga fruits at mga vegetables. Ayun, so this is ready already. Ayan na po yung ano natin. Natanggal na dyan yung ibang mga gamit. Okay, let's go. It's very windy. Very windy. Everyone knows it's windy. Bum, 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 bum. How many mulch do we need? Maybe 12. Nandito na kami ngayon sa Home Depot. What time is it? It's 8:22. Ay, oo nga, oh. Nangatumba yung kanilang mga ano, pinibenta. Wala pa masyadong tao. It's very windy today, guys. Maglalagay lang kami ng gloves, guys. Mga listahan ang bibilhin natin ngayong araw na ito. Bibili din si Jan ng pipe para sa sprinkler system natin. 4, 6. Nagtawag pa kami ng trabahante, guys. Wala na kasi silang display nito. So inakyat pa niya yan, guys, dyan sa taas. Oh. Thank you talaga sa nag-assist sa amin kanina. That's almost the same. Naubusan na rin pala kami ng weed block, guys. Kaya kumuha na ulit kami ng isang rolyo. Siguro nasa 50 meters lang ito. Alam niyo na kung ano yung gamit sa weed block, guys. It's pretty much self-explanatory. Yan yung ilalagay natin sa lupa o sa garden natin para hindi na tumubo yung mga sagbot ba. Kung tumubo man yung mga sagbot is minimal lang. Pa isa, dalawa, ganun lang. Madali lang siyang linisan yung garden natin. A lot of new trees. Kapag nandito talaga ako sa Home Depot, guys, I can't help it but tumitingin-tingin talaga ako sa mga bagong fruits na nandito. And kapag may nagustuhan ako, binibili ko kaagad. Kaya wag kayong magtataka, guys, in 2 to 3 years, parang kagubatan na yung bahay ni Johannes Anchan kasi marami na mga prutas na nakatanim. It's payment time and as usual, ako na naman ang magbabayad nito, guys, kasi project ako ito. Tutulungan lang ako ni John nito, guys, sa paggawa ng garden. Ayan, pag-asikaso sa garden natin kasi mas marami siyang idea, mas marami siyang alam. Ako tagabayad lang ako, guys, ng mga pinamili namin. Ayan, pauwi na kami. Naka $134 tayo ngayon, guys. Imagine niyo, mulch lang yan, a little bit of soil, and what else? Sprinkler system na mga parts. So, yun. Every time na umalis talaga kami ng bahay, guys, no, it's either $100 to $300. Easy yung nagagastos namin. Kaya alam nyo na kung bakit palaging may video sa lahat ng social media platforms. So, ito na, load na natin ito, guys, ang ating mga napamili. Ayun na, guys. Alis na kami. Alis na tayo. Morning! Andito tayo ngayon sa garden. This is our next project on this side. Maglalagay po kami ng kagaya nung ginawa namin nung nakaraan dito. Oh. Lalagyan ng mulch. Ayan. Tapos dito, lagyan natin niya. Hi, Kitty Province! Hi! Look at our garden, Kitty. She is helping us. Okay, tatapusin lang natin dito sa area na ito.
So same process pa rin yung nakikita ninyo ngayon, naglalagay na tayo ng, alam nyo yung black na parang tela, yan po yung with black. Ilalagay natin yan siya dyan sa buong gilid na yan ng side ng bahay natin. And after that, tatabunan natin siya ng mulch. So, as easy as that. Ay, hindi pala easy. Kailangan to ng magtulungan tayo dito guys para mabilis matapos. So, naglalagay tayo ng mulch at naglalagay tayo ng weed block para wala ng mga sagbot na tumubo dito. Okay. At dahil na plaster na natin yung weed block guys, maglalagay na naman tayo ngayon ng mulch. Yung mulch is nilalagay natin hindi lang para ma-prevent yung pagdami ng mga damo or something like that. Parang aesthetic din ang garden mo tignan pagka maganda yung mulch na gagamitin. May iba't ibang klase ng mulch. Ang daming klase ng mulch guys. May mga maliliit na wood chips, ganyan. May mga malalaki. So depende na lang yan sa style mo kung anong gusto mo. Gardening is fun talaga guys. Ilang minuto pa lang kami nag-start ni Jan pero grabe, hinihingal na ako dito. Nakakapagod na talaga guys, lalo na pag ganitong oras. Pero buti na lang medyo windy ngayon, hindi siya ganun ka init no yung panahon. Pero syempre pag windy, ang ano naman yan, problema is magliliparan yung mga mulch sa mukha mo. So we're going back to Home Depot to get more mulch kasi hindi siya nagkasya doon yung 12 na nakuha na. How much? How many did we get? 12. We got 12. We got 12 and this it's not calculation, enough. just enough if we make it thin. But we don't want it thin. So nagdagdag ulit kami guys ng another 10 bags. Okay dito sa Home Depot guys kasi tag $4 and something lang yung kanilang mulch dito. Sa ibang store kasi nasa $5 yung ganitong bag eh. So dito natin ilalagay guys itong ating bagong bili na blueberry. May bago tayong nabili na blueberry so dito natin siya ilalagay. Diyan, sabi ni John. Sakado ng soil. Eto, imimix lang natin siya guys. At sa mga hindi nakapanood sa previous vlog ko guys, nakabili tayo ng blueberry nung nakaraan, 'di ba, sa Home Depot. So ito na, bago natin siya itanim guys, magmi-mix muna tayo ng soil at saka yung fertilizer. Ayan, i-mix well lang natin siya guys, no. Ito yung paraan guys, kapag ka nagtatanim kami ng bagong prutas, pag bagong tanim kasi guys, lalagyan mo talaga yan siya ng fertilizer para maganda ang kanyang tubo, no, sa first few weeks. Ayan, kasi sabi ni Jan, maninibago daw yung mga prutas kapag ka ililipat mo na naman sa isang environment, from one environment to another one. So dapat lagyan mo talaga siya ng fertilizer. So ganyan si Jan ka, very caring talaga yan si Jan when it comes sa pagtatanim. Marami siyang alam. Nagpapasalamat talaga ako na maraming alam si Jan kasi kung ako lang ito guys, hala ka, pagtanggal sa kuan guys, sa pata, diretso bugsok dayon sa yuta. Kaya minsan hindi nakaka-survive yung iba. Kasi kung ano na lang, pataka lang ba. Pero si Jan talaga, marami siyang alam sa buhay. Guys, dala ni Jan sa work.
Alam niyo, nilook forward ko talaga ang araw na ito kasi matagal na akong hindi nakakain ng lamb chops eh. Actually, nagka-cut down na ako ngayon sa mga beef, ganyan, mga lamb, ganyan kasi syempre sa high in purines yan sila. Pero, kumakain din naman ako pero in moderation lang. I-microwave ko lang itong leftover na salmon ko, ayan, kasi parang pang 2 days na ito, kailangan na itong maubos kasi pag nag-3rd day na ito, hindi na ito masarap kainin. Tapos ilalagay ko siya sa air fryer. Gi-microwave ko lang siya to head start. Mga 2 minutes yun guys. Tapos ilalagay ko lang siya sa air fryer para yung skin niya maging crispy a little bit. At saka yung breadcrumbs niya. Ito konting natira ito guys sa sinerve ni Jan kanina. Black rice with raisins and then toasted almonds. Yan din yung i-partner ko. Pero parang maliit lang siya. So magdadagdag ako ng may leftover pa naman ako na fried rice dito kanina with green peas. Yun yung aking idadagdag. You might be wondering bakit ang daming camera na nakatutok sa akin guys. May GoPro, may another phone. Actually minsan nga 3 phone ang ginagamit ko eh. Kasi nagre-reels ako, nagsushorts ako. Marami talaga akong pinupostan guys na mga videos sa lahat ng social media platforms ko. Alam mo yun, kahit konting centavos lang kikitain natin. Pag naipon-ipon yan, lalaki din yan. Kaya sa mga small content creators na nagsisimula pa lang, ituloy-tuloy nyo lang yan guys dahil barang araw ay magkakaroon din kayo ng income dito sa social media, okay? Ito yung lamb chops galing sa trabaho ni Jan, oh. Dala niya kanina. Ayan, oh. Wow, sobrang sarap nito. Ay, grabe ang sarap. Ito yung perks pag nagkakaroon ka ng bana na personal chef, guys. So, lahat ng mga nakakain ng mga boss ni Jan, nakakain ko rin. Ito yung mga pangmayaman na pagkain. Maka-afford naman kami nito, guys, no? Pero alam mo yon, you have to think twice kung bibili ka ba talaga nito or what. Kasi mga mahal siya eh. So, nagpapasalamat ako na minsan may mga dala din si Jan na mga leftover galing sa kanyang trabaho. At mabait yung mga boss ni Jan. Sinasabihan siya na, oh, magdala ka ng something for Johannes. So, ayun. Thankful ako. With eggplant? Yeah, there's eggplant in the stir fry. Ayan, nakain tayo. Baka magtataka kayo guys ha, bakit sunog yung lamb chops. Ganyan na pagkaluto ang trip ng mga boss ni Jan guys. Hayaan na natin sila. Masarap din naman siya guys. No, kaya nga nagtaka nga ako nung nakaraan, sabi ko kay Jan, tinanong ko siya, "Dear, bakit sunog naman ito?" Sabi niya, "Yan, na ganyan na pagkaluto ang paborito ng mga boss ko." Sabi ni Jan. At saka yung black rice guys na may raisins at saka toasted almonds, yun ang paborito nilang i-partner dyan sa lamb chops. What do we have? Johannes and John's security system. Indoor video equipment. Good morning guys! For today's vlog ay nakabili kami ni Jan ng panibagong security system or camera na ilalagay natin sa loob ng bahay para pag nagva-vlog kami ni Jan, hindi na kami magdadala ng mga GoPro, ng mga iPhone, ng mga whatever para lang makapag-video. So ilalagay natin siya in every corner of our house para hindi na tayo mahihirapan pa kasi minsan guys kapag may ginagawa sa dyan at nasa loob ako ng kwarto, nahihirapan ako guys na mag-multitask kasi minsan nag-edit ako tapos si Jan naman nagluluto sa kusina. With this one, hindi na natin kailangan pa na maghabol ng oras guys, no? Kasi may mga camera na sa bawat sulok ng bahay natin. So, kukunin na natin yung mga magagandang clips at yun lang yung i-edit natin. O, diba? Sounds amazing! Punta naman tayo ngayon sa ating garden at tignan natin ang update sa mga pananim natin. Ayan si Jan, naglalagay lang siya ng trellis para gapangan ng ating mga cucumber. Ay, excited na ako guys na magtanim. Yung mga napunla natin is tumubo na kasi sila halos lahat na guys. So thank you Lord for all the blessings. Good morning guys and happy Tuesday sa inyong lahat. Ayan, update lang tayo sa garden. Itong ginagawa ni Jan ay naglalagay siya ng improvised trellis. Tama ba? Ito. Meron pang isa doon dear, no? There's one more. Okay, ito po yung gapangan po ng ating One more. For the cucumber. But on Actually, second thought, aha. just to be
Laying. Tilted a bit. Tilted. Okay. So I'll have to work on that. Okay. I'll just plant it for now. Plant what? Get it at the right height. So update tayo sa ating mga plants na nag-sprout na or vegetable na tinanim natin nung nakaraan. So ito na sila guys. Ang pinaka-latest natin guys is itong ating talong. Ayan, yun yung huling nag-sprout. Nagpapasalamat talaga ako. Akala ko kasi guys, hindi siya babuhi eh. This one naman, on this big pot naman is our arugula. Ayan, bago lang din namin yan tinanim. Parang 3 days lang, nag-sprout na siya kaagad. Ito po yung radish natin. Tapos ito po yung ating okra. Ayan, I'm really excited kasi first time ko magtanim ng okra dito sa Amerika. And then meron din tayo ditong kamatis, meron tayo ditong beans, and then yung spring onion natin tumubo na rin siya. And then ayan po yung cucumber natin. Bale, yung cucumber natin is 4 na piraso lang yan. Is yan po yung sa first batch nung nakaraan. Ayan na po si Jan, yung isang trelos, dala na niya. And then nandito nagtanim din ako ng panibagong cucumber. Ayan na po siya guys. Oh. Ayan, medyo tumubo na rin siya guys. And then meron din tayo ditong bok choy kasi palagi kami, mahilig kami sa bok choy ni Jan. Yung ating parsley hindi pa siya tumubo. Mga kamatis din yung nasa big pots na yan. Ito, ang dami ng bunga ng sili natin. So ito na po yung isang trellis na ilalagay ni Jan. Ayan. So trellis, maglalagay tayo dyan para gapangan ng ating cucumber. Para dito na tayo mamimitas. Oh, yan. Sa side na yan. Bali, i-tilt lang muna ito ni John guys. And then para sa kabila naman daw, mapunta yung mga bunga nito in the future at doon kami sa kabila mag-harvest. So iya lang nang ipaslanting. Tapos on this side, nakapagtanim na rin tayo. Nagkapaglagay na rin kami ng mulch dito hanggang doon. Tapos ito, may bago tayo ngayon sa garden natin. Meron tayo ditong blueberry. Meron tayo ditong peach. Maraming papaya dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papaya or 8. And then may lemon tayo, sabi ni Jan mga January ano na daw ito, mag-bloom January or February. Tapos calamansi, loaded of calamansi fruits. Ayan, may magagamit na tayo, may magagawa na tayong juice kapag masama yung pakiramdam natin, inuubo tayo, magkakaroon na tayo ng maraming juice. Ayan, may pinya din tayo dito. Ayan, may pink guava. Ayan, may pink guava tayo dito guys. Tapos may mga dalawa ata ang pinya ko. Tapos itong ating tanglad, okay, or lemongrass, ililipat natin yan sa lupa guys, yung ating lemongrass. And then may avocado din kami dito na tinanim. Ayan. And then meron kaming 4 na avocado actually dito guys. Ayan, 1 in the front, dito sa middle, at saka 1 in the back. Ayan, malapit sa hinuhukayan ni Jan ngayon. Ayan, so yun. Tapos sa kabilang bahay naman may mga malunggay tayo, and then meron tayo yung longan tree, longan fruit. So that's it. That's pretty much it. Yun po yung update ng ating garden ngayon. Asa na yung ating little kitty? Where's our little kitty? Ha ha. Promise. Ayun siya. Ito talagang pusa namin guys. We call her garden kitty. Ayan. Kasi pag nagtatrabaho kami diyan dito sa garden, nandito rin siya. Hi garden kitty. Hello garden kitty. Laging tumatakbo. Parang palaging maghahabol sa kanya. Ayan. So ito pala, papakita ko sa inyo na lang, nandito na. Ayan ang ating longan tree. Ayan siya guys. Alam mo, binili namin ito like days ago. Ay hindi, mga 2 weeks ago na siguro, pero bago lang namin siya nalipat dito sa lupa. Ayun na siya guys, oh. Siguro in just a year or 2, ahaba na yan. Gusto ko pang maglagay dito ng, I think langka. Gusto ko maglagay ng langka dito, lansones, yung mga prutas sa Pilipinas, atis, mga ganon. So yun, maghahanap pa lang ako ng mga seeds. Bawal kasi magdala ng seeds from Philippines to here. I think pwede magdala ng seeds from US to Philippines, pero hindi pwede from Philippines to US for some reason. Ayan, ito na yung malunggay na binugso ko nung nakaraan. Actually, yung malunggay na pinakamalaking malunggay tree namin is tinanggal na namin doon sa kabilang bahay. Pero naglagay ako dito ng panibago. Ayan. Nagbugsok lang ako niyan like a month ago. Ayan na siya. Ayan na, oh. Pwede na ma-harvest yan next month. Pwede na tayo makapaggulay. And mga coconut, marami tayong mga coconut tree na ipapamigay sa ating mga kaibigan.
Ate Lucy, Ate Mercy, yung mga kaibigan ko dito, yung mga kapitbahay lang ha, kasi hindi ko pa alam kung paano ito si shipping nationwide dito sa US. Ayan oh, kaya kung gusto niyo kunin niyo na lang dito sa bahay. Ito po yung mga mahahabang coconut. Gusto kasi ng iba kong mga kaibigan yung mga dwarf coconut, pero sabi ko hindi ito mga dwarf coconut ito yung mga mahahabang coconut. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na available. Ipapamigay natin yan sa ating mga kaibigan. So that's our update. Ayan, yung mangga pala natin hopefully next year mga March or April mamunga na ito, kasi last year pinutulan namin ito guys nag-pruning kami dito. Ayan oh, nakita nyo sobrang malaking sanga yung mga pinutol natin. Ayan, this year hindi po siya namunga, but hopefully next year mamunga na ito. And may something kasi sa puno ng mangga na ito, I think it's already 100 years old. Sabi ni Jan mga 100 years old na daw yung mangga na ito. Kailangan na siguro natin itong putulin because hindi na siya nagkakaroon ng mga magagandang bunga guys. Yung mga bunga niya is palaging may tawag dito mga fungus, mga ganyan, yung mga itim-itim yung kanyang bunga. So I think papalitan na natin yan. Bagong variety naman. Ayoko niyan kasi malalaki yung bunga niya. Hindi ko siya bet. You think the mango is 100 years old? Possibly. Possibly, no? Yeah. Based on the tree. Kanyang trunk. Very big na. Ayan. So, ayun. Uy, wow, ang bilis naman ni Jan. Oh, tapos na kaagad siya. Sa trellis natin. So, dito natin ilalagay yung ating beans. Dito sa gilid. Ay, hindi. Cucumber pala. Dito natin ilalagay yung cucumber natin. Followed by the beans. And then okra. Radish. Isunod-sunod na natin yan sila. Yung iba kasi is kakasprout pa lang So, ganito lang kalaki yung garden natin, guys. Hindi naman natin kailangan ng sobrang laking garden kasi medyo mahirap sa trabaho. It takes a lot of effort. It takes a lot of work, you know, to prepare this garden. Actually si Jan ang maraming nagawa dito Ako nag-assist lang ako yan sa kanya. Uy, nakapag-upload na pala ako. Ayan. Sus, nainitan na yung phone ko. Alam nyo guys, multitasking talaga dito. Nagtatrabaho kami ni Jan sa garden, tapos ako nag-video, nagpipicture, tapos i-upload natin para kahit papano magkakaroon tayo ng kita. Mababawi man lang natin, di ba, ang mga gastos natin. Kaya nga sa susunod, maglalagay na lang kami ng camera na nakatutok din sa garden para hindi na tayo magkarakaraba na mag-video. So that's it for our update para automatic na agad may video. Sana nag-enjoy kayo guys sa vlog natin ngayon. Mini vlog lang talaga ito guys. So marami tayong gagawin. Ililipat na natin yung mga gulay. Abangan ninyo sa susunod na vlog natin. Magtatanim na kami. Ililipat na natin yung mga nag-sprout na sa garden natin. Ako, grabe na naman ang gagawin natin ito. Mahaba-haba na trabaho na naman ito. But anyway, thank you Lord for all the blessings. Salamat sa inyong panonood. At magandang gabi, Pilipinas. Bye for now.